Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Nagkatinginan naman si Sian at si Abigail. Hindi alam ni Sian kung anong sasabihin niya. Pero ayaw naman niyang baka masira ang plano ni Abigail kaya nag-isip siya ng palusot. Oo, Selena. Kasi nobyo ko na si Abigail, diretsahang sabi ni Sian. Napakurap ng ilang beses si Selena. Nabigla kasi siya. Hindi. Inasahan ang sinabi ni Sian. At sa mga oras na iyon, parang gusto niyang sabunutin si Abigail. Girlfriend niyo na kaagad siya. Parang ang bilis naman po. Yata. Di ba kasusundo niyo lang po sa kanya sa airport? Tapos, siguro wala pang kayo na po. Agad. Pinilit ni Selena na gawing kalmado. Kahit na gusto na niyang sumigaw sa inis. Nagkatinginan muli sina Abigail at Sian. Ang mga tingin nila ay may kahulugan. Na tila ba nag-uusap sila gamit ang mga mata. Kasi, matagal na rin kaming nag-uusap ni Sian. Hindi pa man ako nakakauwi dito sa Pinas, nag-uusap na kaming dalawa. At ngayong umuwi na ako. Syempre hindi na ako nagpakipot pa. At sinagot ko na si Daddy Sian mo. Bakit mo nga pala naitanong? Wika ni Abigail sabay ngiti ng alanganin. Bumantong hininga si Selena sabay ngiti ng peke. Kahit na sa totoo lang ay buwisit na siya kay buwisit na babaeng ta. Dumating lang sa buhay namin ni Daddy X. Sila na kaagad. Nakakainis. Ni hindi pa nga umuusad ang love story namin ni Daddy X, may kontrabida na kaagad. Ganoon po ba? Pasensya na po kung naitanong ko. Syempre parang daddy ko na po talaga si Daddy X kaya natanong kong kayo na ba, dahil kapag kayo nga talaga, di parang mami ko na rin po kayo. Kalmadong sabi ni Selena kahit sa totoo lang ay. Gusto na niyang masuka sa kanyang sinabi. Pwede mo naman akong tawaging mami mo. Hindi na rin naman nagkakalayo ang edad namin ni Sian. 1 taon lang. Naman ang tanda niya sa akin kaya pwede mo akong tawaging mami mo. Kaya tita. Ikaw ang bahala kung saan ka komportable. Peking ngumiti si Selena habang ang kamay niya ay dahil inis na naga ba, Abigail? Anong mami at tita ka dyan kadiri huwag kang feeling. Okay po. Wala pong problema. Ibig sabihin, walang pakialam si Selena. Tumigil ka sa kakaisip na maaapektuhan si Selena sa at habang nakatingin siya sa dalaga, hindi niya maiwasang malungkot dahil hindi naman niya nakikitaan ng pagseselo si Selena. At nang makabalik si Selena, Sian, bakit mo ayos na iyon? Para hindi malaman ni Selena ang plano natin. Mas okay na iyon dahil baka makagulo pa siya sa plano mo At, saka, masaya naman siya na mayroon na siyang mami. Ikaw. Ang kunwaring mami niya, wika ni Sian sabay ngiti ng pilit. Napangiti na lang din si Abigail. Sa bagay may punto ka naman. Pero sasabihin pa rin natin sa kanya ang totoo kapag naging okay na ang lahat. Ngayon ay nangungulit na naman si Mark. Hindi siya naniniwalang tayo na kaya nagpicture ako dito sa bahay mo bilang patunay. Tumanggo naman si Sian. Sige. Ikaw ang bahala. Siya nga pala. Gusto ko nang magpahinga, tatanggo na ako sa kwarto ko. Magpahinga ka na rin. Okay ka naman na sa kwarto mo, di ba? Agad namang tumanggo si Abigail. Oo sige na. Okay na okay ako. Doon. Salamat ulit, Sian. Tipid ng ngiti lang ang sinagot ni Sian at saka nagtungo na sa kanyang kwarto. Pabagsak siyang humiga doon. Inisip niya si Selena. Akala pa naman niya ay magseselos ito o ano. Pero hindi. Kaya mas lalo tuloy siyang nawawalan ng pag-asa para kay Selena. T4 ng in 4 nanograms buhay ta. Bakit pa kasi ako na akita sa akin ng maraming taon? Samantala, iyak naman ng iyak si Selena sa kanyang kwarto. Namamaga ng iyak. Hindi niya alam bakit siya nasasaktan ng sobra. At ngayon niya lang naranasan ng masaktan ng ganito. Buwisit ka Daddy X. Wala kang pakiramdam. Masyado kang manhid. Talagang naghanap pa ng magiging mami ko hindi ko naman kailangan nun. Inis na kinuha ni Selena ang kumot at saka tinabon sa kanyang mukha. Pinilit niyang makatulog na para hindi naisipin na mayroon ng relasyon si Abigail at Sian. Siya masaktan. Pero ilang oras na rin ang lumipas ay hindi pa rin siya makatulog kaya kinuha na lang niya ang kanyang cellphone. Nakita patitig siya sa pangalan nito sa screen ng kanyang cellphone at saka may naisip. Kung may nobya naman pala si Daddy X, siguro panahon na rin makipaglandian ako sa iba. May girlfriend na siya. Humanda siya sa akin. Lulobos ko ang kaharotan ko kay Nike at sana lang talaga ay magselo si Daddy X. Maagang nagising si Selena dahil may klase siya ng maaga. Pero lang ay wala siyang ganang kumilos. Natamad siya biglang mag-aral. At simula, ito hang mamalagi na si Abigail sa bahay ni Sian. Talagang selos na selos si Selena kay Abigail. Ni Selena ang kanyang sarili sa salamin. Pasimple siyang ngumiti at saka pinagmasdan ang kanyang katawan.
Maganda ka, Selena. Magandang maganda. May ibubuga ka sa Abigail na. Iyon. Aing yun. Magtiwala ka sa sarili mo. Bumantong hininga si Selena. At pagkatapos ay malanding ngumiti habang nakatingin sa salamin. Humanda ka sa akin, Daddy X. Haharot na rin ako kagaya ng panghaharot mo kay Abigail. Masyado kang landutay. Kauuwi lang ng babaeng yun dito sa Pinas, kayo na agad. Humanda ka talaga sa akin. Bulong niya sa kanyang sarili. Siniguro muna ni Selena na maayos na ang kanyang itsura bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Naabutan niya sa kusina si Abigail naghahanda ng pagkain niya. Selena, mag-almusal ka na. Nagluto na ako ng almusal. Tulog pa yata si Sian. Nakangiting sabi ni Abigail. Ngumiti rin si Selena. Ngiting peke. Ah, okay. Salamat sa paghanda ng almusal. Bakit tulog pa si Daddy X? Magkasama ba kayong natutulog sa isang kwarto? Umiling si Abigail. Hindi. Ayoko eh. Hindi ako sanay. At saka nobyo ko pa. Lang naman siya. Hindi ko naman siya asawa. Asar na ngumisi si Selena. Habang si Abigail naman ay nakangiti lang. Habang nag-aasikaso ng pagkain. Sok. Tingnan mo nga naman ang babaeng ta. Pa-VIR gin pa. Sarap sampailan. Ang GAGA. Ah, okay. Pero tama rin naman yung ginagawa mo. Huwag kayo magtatabi sa kwarto. Kasi alam mo na, mga lalaki ay mahilig manggal abit yan. Mali LIBOG kasi ang mga lalaki, sabi ni Selena sabay tawa. Natawa bigla si Abigail nang mapatingin ito sa kanya. Hoy, pasaway to. Bakit mo naman nasabi yan? May karanasan ka ba sa ganoon? Sa alam. Muna, marahang umiling si Selena. Wala pa akong karanasan sa ganyan. Fresh pa. Ang aking kipay. Wala pang nakakatikim o nakakahawak. Basta, alam ko lang. Na ganoon ang mga lalaki, kaya nga nag-iingat ako sa ganoong lalaki. Na, katawan lang ang habol sa babae. Tumanggo naman si Abigail. Tama naman yan. Uso talaga sa ngayon ang mga ganyan. Na hindi na sineseryoso ang pag-ibig. Na puro na lang init ng katawan ang pinapairal. Tinitigan ni Selena si Abigail. Eh si Daddy X, mahilig ba siyang makipagbakbakan sa kama? Kumbaga, palagi bang may nagaganap sa inyo? Diretsahang sabi niya na ikinagulat ni Abigail. Pinamulahan ng mukha si Abigail. Loko ka. Nakakaano naman yang tanong mo. Hindi ko masasagot yan. Wika ni Abigail sabay tawa. Sok. Pabebe pa si GAGA. Akala mo naman talaga hindi nakatikim ng nota. Eh. Sa itsura pa lang niya, halatang mali BOG din at mahilig some UBO ng nota. Kainis. Nanggigigil ako kapag naiisip ko na may ibang some US UBO ng nota ni Daddy X. Okay. Sige na. Kakain na ako, walang ganang sabi ni Selena at sa naupo. Nasa hapagkainan. Tumabi na rin si Abigail kay Selena at saka nagsandok na ng kanyang makakain. At habang kumakain si Selena kasama si Abigail, hindi niya maiwasang mainas. Talaga kasing naiirita siya kay Abigail na kulang na nga lang ay masabunutan niya ito. Pero ayaw naman niyang gawin iyon dahil ayaw niyang maging palaaway sa harapan ni Sian. At isa pa, wala naman siyang karapatang magselos dahil wala naman sila ni Sian. Kaya kahit na pinipigilan niyang magselos o mainas kay Abigail, nahihirapan siya. Sa kabilang banda naman, hinihingal na nagising si Sian. Pinagpapawisan siya ng malamig. Nananginip kasi siya. At sa kanyang panaginip, ikinasal na si Selena kay Nike. T4 ng in 4 nanograms panaginip yun. Ang sama. Parang hindi ko yata kayang makitang ikakasal sa ibang lalaki si Selena. Buwisit. Nalilito na ako sa nararamdaman ko. Bumangon na si Sian mula sa kanyang pagkakahiga at saka nagtungo na sa banyo. Pinagmasdan niya ang sarili niya. Sa edad niyang 38 years old. Hindi halata sa mukha niya na malapit na siyang mag-40. Parang nasa edad 20s lamang siya. Pagkalabas niya ng kanyang kwarto, wala na roon si Selena. Pumasok na. Ito. Kaya naman si Abigail na lang ang naabutan niya. Good morning, Sian. Mag-almusal ka na, malambing na sabi ni Abigail. Tinanguhan lang ni Sian si Abigail. Si Selena. Nag-almusal na ba siya? Alam ko kasi maaga siyang umaalis kapag ganitong araw. Tumanggo naman si Abigail. Oo, kanina pa. Nagmamadali nga siyang umalis. Matapos niyang kumain dahil may late na siya. Tipid na ngumiti si Sian. Ah, okay. Siya nga pala, may gagawin ka ba? Aalis ka ba mamaya? Kasi aalis ako. At mamayang hapon ay susunduan ko si Selena sa school niya. Mamaya aalis din ako kasi may lakad kami ni Lyra, sabi naman ni Abigail. Tahimik lang na kumakain si Sian. Habang si Sian ay napapasulyap sa binata. Bakit ganyan ang itsura mo? Parang hindi maganda ang gising mo, sabi ni Abigail sabay tawa ng mahina. Bumaling sa kanya si Sian. Ha, wala. May naisip lang ako, palusot. Naman ni Sian. Kahit ang totoo, naiisip na naman niya ang panaginip niya. At hindi niya maiwasang minus dahil sa panaginip niya ib. Samantala, matapos ang isang klase ni Selena, napangisi na lang siya ng lapitan siya ni Nike. Gwapong-gwapo ang itsura nito. Halatang palaging aayos para sa kanya. Kumo naman ngayong araw. Nakangiting sabi ni Selena. Kay Nike. Kumamaw naman ng ulo si Nike habang nakangiti. Talaga namang gwapo. Ako. Bakit, ngayong araw lang ba ako gwapo sa paningin mo? Wika ni Nike. Sabay tawa. Hindi naman. Kumbaga, parang iba ang dating mo ngayon.
Kaya nasabi. Kung ang gwapo mo ngayon kahit nagwapo ka naman talaga dati pa, sambit. Ni Selena sabay ngisi. Hindi naman maiwasang kiligin ni Nike kaya napakagatlabi siya. Talaga. Nakakakilig ka naman. Natawa si Selena sabay hampas sa braso ni Nike. Paanong nakakakilig? Kinikilig na sa akin yung BET log mo. Namilog naman ang mata ni Nike sabay tawa ng talaga. Loko. BT log ko pa. Talaga. Pasaway ka. Siya nga pala, busy ka ba mamaya? Marahang umiling si Selena. Hindi naman. Kaso ayokong gumala-gala. Bakit? Tumikim si Nike. Wala lang. Yayain sana kita mamaya mag night walk. Sana tayo tapos kain na rin ganun. Tila nahihiyang wika ni Nike. Ah okay. Pero kasi natatamad ako sa ganyan. Kung gusto mo, doon na. Lang tayo sa bahay. May gagawin pa kasi akong mga outputs eh. Tapos may isang subject ako na hindi ko maintindihan. Magpapaturo sana ako sa iyo total. Matalino ka naman, nakangiting wika ni Selena. Nanlaki naman ng bahagya ang mata ni Nike. Talaga. Ayos lang sa iyo na. Magpunta ako doon. Kung saan ka nakatira ngayon. Tumanggo si Selena, oo ayos lang. Hanggang ngayon kasi ay wala pa si daddy ko. Hindi ko nga alam kung saan nagpunta ang daddy ko na iyon. Hindi na. Ako ba'y nalikan, naiisip ko tuloy na baka may babae siya at saka doon siya sumama. Pero bahala siya dyan dahil nagtatampo na ako sa kanya, at si daddy. Zaya naman ay palaging busy. Nandoon din yung nobya niya. Malawak na ngumiti si Nike, okay sige. Mamaya hintayin kita after uwian. Mo, ha. Dito ulit malapit sa gate. Tumanggaw naman si Selena sabay ngiti. Habang si Nike naman ay hindi maiwasang mapangiti ng malawak dahil kinikilig talaga siya. Kaya naman matapos ang kanilang klase, hinintay ni Nike si Selena sa labas ng gate. At nang makita niya ang dalaga, mabilis na kumalabog ang puso niya. Halika na, wika ni Selena sabay kindat. Agad namang sumunod sa kanya si Selena at saka sumakay na sila sa dalang sasakyan ni Nike. Habang sa kabilang banda naman, mabilis na nagmamaneho patungong school si Sian dahil baka hindi na niya maabyutin. Doon ang dalaga. Kaagad pang ang lumabas ng kanyang sasakyan nang makarating siya sa school upang tingnan si Selena kung naroon pa. Naghintay siya ng ilang minuto pero wala nang Selena ang nagpakita. Mariin siyang napapikit. At nagmaneho patungo sa kanyang bahay. Ah okay. Ganoon lang pala iyon. Hindi ko kasi naintindihan kanina si Professor. Masyado siyang mabilis magturo, boses ni Selena narinig ni Sian. Ayos lang yan. May mga ganoon kasing Professor. Talaga. Ang bibilas magturo. Sabi naman ni Nike. Napahinto sa paglalakad si Sian nang marinig niya ang boses ni Nike. Teka. Boses ng lalaki yun ah. May kasamang lalaki dito si Selena. Bulong ni Sian sa kanyang sarili. Mabilis siyang naglakad papasok sa loob ng kanyang bahay at naabutan niyang nakikipagtawanan si Selena kay Nike. Matalim siyang nakatingin kay Nike. Habang si Selena naman ay napatingin sa kanya kaya kaagad na nagbago ang kanyang mukha. Oh. Nandito ka na po pala, Daddy X. Nga pala Daddy, si Nike po pala. Kaibigan at kaklase ko po, nakangiting sabi ni Selena. Napakurap si Sian sabay tingin kay Nike. At nginitian naman ni Nike. Si Sian. Hello po sa inyo. Magandang gabi po, magalang na wika ni Nike. Magandang gabi rin. Ano palang ginagawa ninyo? Casual na sabi ni Sian. Nagpapatulong ako kay Nike sa outputs ko. At saka nagpapaturo na rin sa lessons na hindi ko naintindihan, sabi naman ni Selena. Tipid na ngumiti si Sian sabay belang kay Nike. Habang si Nike naman ay nakatingin lang sa magandang mukha ni Selena. Napatiimbagang si Sian at saka nakuyam ang kanyang kamao sa inis. Habang si Abigail naman ay nakatayo sa likuran ni Sian na kara-rating lang. Dahil saglit lang silang umalis ni Lyra, kitang-kita niya ang nababanas na mukha ni Sian habang nakatingin kay Nike kaya naman kumunot ang noo niya. Lalo na nang muling magtiimbagang si Sian habang galit na nakatingin kay Nike. Hi, Daddy X. Ayos ka lang po ba dyan? Bakit po nakabusangot ang mukha ninyo? Malambing na sabi ni Celine kay Sian. Nag-iba bigla ang ekspresyon ng mukha ni Sian. Kung kanina ay nakabusangot ito na kulang na lang ay umusok ang ilong sa inis nang tumingin siya kay Selena ay maaliwalas na ang mukha niya. Ha? Anong nakabusangot? Bakit mo naman naitanong kong? Ayos lang ba? Ako. Pagkukunwaring walang alam ni Sian. Talaga po bang okay lang kayo? Kasi nakita ko po na parang hindi. Kayo okay, Daddy X? Nakabusangot po talaga kayo eh. Na para bang may problema kayo o ano? May kaaway po ba kayo Daddy X? Pay no senting sabi ni Selena. Gustong isipin ni Selena na nagseselos na si Sian. Pero ayaw naman niyang mag-assume dahil may nobya ito. Na baka lang may problema si Sian. Tumikim si Sian. Wala naman. Tungkol lang ito sa kumpanya. May hindi lang magandang nangyari doon kahapon kaya naman medyo. Alam mo na. Naiinis lang ako. Pero so far, okay naman na. Magiging okay na rin naman ang lahat, wika niya at saka tipid na ngumiti. Pasimpleng tiningnan ni Sian ang mapupulang labi ni Selena dahil parang bata itong nakanguso. Sa isip ni Sian, parang kay sarap halikan ang mga labi ni Selena. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Simula nang maabyutin niya si Nike na kasama si Selena sa kanyang bahay. At masayang nag-uusap ang dalawa, doon na nakaramdam ng matinding selos. Si Sian. Talagang nahihirapan siyang itago iyon. Nahihirapan siyang pagkalmain.
Ang kanyang sarili na para bang gusto niyang hilahin si Selena sa tabi ni Nike. Ngunit hindi niya pwedeng gawin iyon dahil wala siyang karapatan. Walang sila ni Selena. Kaya wala siyang karapatang magselos. Okay po. Yan mo na po yun, Daddy X. Huwag po kayong magpaka. Stress dahil mababawasan lang po ang kagwapuhan ninyo. Ako nga rin po ay. Stress din medyo sa school. Lalo na po doon sa mga lessons na hindi ko naiintindihan. Mabuti na lang po talaga at mabait si Nike sa akin. Tinutulungan niya po ako at mabait po siyang talaga. Matalino pa. Gwapo pa, wika ni Selena. Sabay hagik-hak na para bang kinikilig. Nakaramdam naman ng inis si Sian dahil sa sinabing iyon ni Selena. Okay. Kaya pala siya nagpunta dito, pero alam mo ba? Magaling din. Ako sa klase noon. Ako ang palaging nilalapitan sa amin para magtanong sa mga lessons na hindi nila naintindihan. At talagang tinituruan ko sila dahil ayoko naman na bumagsak sila. Pagmamayabang ni Sian. Namilog naman ang mata ni Selena. Talaga po. E di parang si Nike nga. Po kayo, siya rin ang madalas na pagtanungan ng mga kaklase namin. Lalo na ang mga babae. Madalas pa nga siyang harutin ng mga babae. Asar nang umiti si Sian. Ganoon ba? Pero hindi ko naman siguro siya. Katulad talaga. Na baka nga mas matalino pa ako sa kanya. Sa dami ng medal. Kung noon, pinagtatapon ko na nga ang iba eh. Wow. Ang angas mo naman pala, Daddy X. Kaya hindi na ako magtataka. Kung sakaling magkaroon na kayo ng anak. For sure matalino rin po ito dahil magmamana ito sa inyo, namamanghang sabi ni Selena. Ngumisi naman si Sian. Aba syempre naman. Talagang sa akin. Magmamana ang anak ko. Kailan po ba kayo mag-aanak ni Tita Abigail? Kasi syempre po, medyo may edad na rin po kayo. Pero hindi ko naman na sinasabi na girang kayo. Kumbaga, nasa hustong gulang na talaga pero wala pa kayong pamilya. May balak po ba kayong magkapamilya o ano? Wika ni Selena sabay kagat. Labi, dagdag 5 bonus. Tumingin si Sian kay Selena. Diretso sa mga mata ng dalaga. Sa loob-loob niya, gusto niyang sabihin kay Selena na ito ang gusto niyang anakan. Kung alam mo lang, Selena na ikaw ang gusto ko. Na ikaw ang gusto kong anakan at maging asawa, baka magulat ka. Pero hindi pwede. Dahil sa akin ka. Ipinaubaya ng daddy mo at kailangan kong tuparin ang pangako ko sa daddy mo. Hindi ko pa kasi alam kung kailan. Syempre kapag kasi may anak ka. Na, marami ka nang gagawin eh. Magiging sobrang busy ka na. Siguro baka anak na kami ni Abigail sa susunod na taon o baka sa susunod pang mga buwan. Hindi ko pa kasi masabi, pagsisinungaling naman ni Sian. Napakagatlabi naman si Selena. Bigla naman siyang nalungkot sa sinabing iyon ni Sian sa kanya. Ibig sabihin, talagang balak na bumuo ng pamilya ni Sian kay Abigail. Kung kaya naman ganoon na ito kung magsalita. Shes ka, Daddy X. Hindi mo man lang ba ako titikman? Kahit tikim lang. Talaga. Bago ka bumuo ng anak dyan kay Abigail. Ayaw mo ba sa fresh na tahong? Sa bagay po, Daddy. Mas okay naman po na hindi lang basta-basta magkakaroon ng anak dahil malaking responsibility po iyon. Pero masaya po ako para sa iyo ni Tita Abigail. Sana po ay siya na talaga ang babaeng makakasama mo sa habang buhay, Daddy. Kasi mukha naman pong mabait si Tita Abigail. At masarap din po siyang magluto, malungkot na saad ni Selena. Napakurap si Sian, hindi niya alam sa kanyang sarili kung nag-i-assume lang ba siya na malungkot si Selena habang binabanggit ang mga salitang iyon o hindi. Ano ba, Sian? Akala mo ba magseselo si Selena sa inyo ni Abigail? Walang ganoon, Sian. Ikaw itong selos na selos dyan. Oo naman. Ramdam ko naman kay Abigail na siya na nga ang babaeng makakasama ko sa habang buhay. Kaya nga, sinasabi ko sa sarili ko na mamamahalin ko siya ng buong puso. At ikaw naman, kung sakaling tumibok na ang puso mo sa isang lalaki, pwede bang sabihin mo sa akin? Magkwento ka sa akin. Dahil kagaya nga ng sinabi ko sa iyo, anak na rin ang turing ko sa iyo. Kaya may pakialam na ako sa iyo, Selena. Wika ni Sian at saka pekeng ngumiti. Gusto namang maiyak ni Selena dahil sa mga sinabi ni Sian sa kanya. Na, parang nadudurog ang puso niya. Shes teka, Daddy X. Masyado mong pinalalandakan na mahal mo si Abigail. Nakakainis ka. Sige na po, Daddy X. Pasok na po ako sa kwarto ko dahil gabi na rin po at gusto ko nang magpahinga, malungkot na sabi ni Selena sabay talikod ng mabilis. Dahil tanmulo na ang mga luha niya. Habang si Sian naman ay nakasunod lang ang tingin kay Selena. At pagkatapos ay napabuntong hininga siya ng malalim. Sa isang tabi naman, nakatanaw si Abigail kay Sian. Naglakad siya palapit kay Sian ng masigurong wala na si Selena. Sian, may gusto ka ba kay Selena? Diretsahang tanong ni Abigail na. Ikinagulat ni Sian. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan, Abigail? Wala akong gusto kay Selena. Wala akong nararamdaman na kahit ano sa kanya dahil anak lang ang turing ko sa kanya. At ako ang pangalawang daddy niya. Kaya huwag kang mag-isip ng mali siya dyan, pagsisinungaling ni Sian kay Abigail. Malakas naman na tumawa si Abigail. Huwag mo nga akong gawing tanga. Dyan, Sian. Alam kong nagsisinungaling ka lang. Kitang-kita ko kung paano matangis ang bagang mo. At ang pagkayam ng kamao mo dahil nagseselos ka sa lalaking kausap ni Selena. Bakit ayaw mong aminin sa kanya kung anong nararamdaman mo? Hindi yung para kang timang dyan na nagseselos sa isang tabi. Mamaya pagsisihan mo pa kung sakaling mapunta siya sa iba.
Nakangiting sabi ni Abigail. Bumantong hininga naman si Sian dahil sa tingin niya ay hindi niya. May tatago pa kay Abigail ang nararamdaman niya para kay Selena. Okay. Sige, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Oo, gusto ko nga talaga si Selena, pero ayokong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. At gusto ko na itago na lamang ito dahil ayokong may lang siya sa akin. Nakikita mo naman na isang magulang ang turing niya sa akin, kaya ayoko namang magkailangan kaming dalawa. Kaya kung maaari lang sana ay huwag mo itong sasabihin sa kanya, sabi naman ni Sian sabay hawak sa kanyang noo. Okay, sige. Hindi ko sasabihin kay Selena ang totoo. Ang tungkol dyan sa nararamdaman mo. Pero sana lang ay huwag mong aawayin ang lalaking nakakausap niya. Huwag-wag mo itong sasabihan ng kung ano-ano kapag nakakausap mo ito dahil magalang ang lalaking iyon. Wala naman siyang kasalanan sa iyo. Gets mo ba? Nakataas kilay na sabi ni Abigail. Tumanggaw naman si Sian. Oo, hindi ko naman siya inaaway o ano. Maayos pa rin naman ang pakikitungo ko sa kanya. Dahil naisip ko na baka magtaka si Selena kapag iba ang traito ko sa lalaking iyon. Sadyang hindi ko lang talaga maiwasang magselos at naiinis ako sa sarili ko. Mahinang tumawa si Abigail. Alam mo, Sian, wala naman kasing dahilan para hindi mo aminin kay Selena kung ano ang nararamdaman mo para sa kanya. Kasi wala namang haad lang, di ba? At parehas naman kayong single. Nagpapanggap lang naman tayong dalawa dito. Pero alam mo, pwede naman. Sigurong ganito, pagkatapos na lang nating magpanggap ay saka mo sabihin kay Seller na ang totoo. Marahang tumanggaw si Sian. Pero hindi ko lang talaga maiwasang matakot na baka makarinig ako ng masasakit na salita para kay Selena, dahil alam mo naman masyadong malayo ang agwat ng edad namin at baka sabihan din ako na tirador ako ng bata. Tumawa naman si Abigail, ano bang pakialam mo sa ibang tao? Hindi naman sila ang pakikisamahan mo, hindi naman sila ang mamahalin mo. Dapat hindi ka nagpapaapekto sa kanila, at isa pa, age doesn't matter, okay, marami na ngayon ang nagsasama kahit na malayo ang edad. Tumikim naman si Sian. Pero sa tingin mo ba, magugustuhan ako ni Selena? Kasi sabihin na natin mas gwapo nga ako sa lalaki rig yun, pero kahit na gaano pa ako kagwapo kung hindi naman ako ang magugustuhan ni Selena. Wala ring magagawa ang kagwapuhan ko na to. Baka hindi niya gusto ang lalaking sobrang tanda. Malungkot na sabi ni Sian. Siniko ni Abigail si Sian sabay tawa. Ano bang pinagsasabi mo na sobrang tanda? Eh hindi ka naman sobrang tanda. Ang hot mo kaya. Sakto lang talaga. At huwag kang ang ganyan sa sarili mo. Dapat nga ay proud ka sa sarili mo dahil ikaw lang ang pupuri sa sarili mo na kung saan walang ko-kontra. Basta, tutulungan kita para mapalapit ka kay Selena ng tuluyan at mahulog siya sa iyo. Yun ang gagawin kong pambawi sa ginawa mong pagtulong sa akin para tigilan na ako ng ex kong nakakainis. Ngumiti naman si Sian. Maraming salamat, Abigail. Sana lang talaga ay magustuhan ako ni Selena. Pero kung sakali man na hindi niya ako magustuhan, ay ayos lamang sa akin. Siguro magmo-move on na lang ako. Oo, ganun naman talaga ang dapat mong gawin kapag ayaw sa iyo ng isang tao, kapag ginawa mo na ang lahat pero ayaw niya pa rin sa iyo. Kasi, ganun kaya ang ginawa ko sa iyo noon. Sabi ko sa sarili ko, kung ayaw talaga sa akin ng lalaking ito, na lang. Hindi naging madali pero tingnan mo. Naman ngayon, komportable na akong kausap ka dahil wala na akong nararamdaman para sa iyo. Wika ni Abigail sabay ngisi. Tumawa naman si Sian. Pasensya ka na, ha? Kasi hindi ko talaga kayang pilitin ang sarili ko na magustuhan ka. Pero sinasabi ko naman sa iyo na isa kang mabuting kaibigan para sa akin. Tumawa naman si Abigail. Oo na. Sige na, basta yung sinabi ko sa iyo. Tutulungan kita, okay. Chill ka lang dyan, wika ni Abigail sabay. Hindat. Kinabukasan, maagang nagising si Sian para naman maunahan niyang magising si Selena. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Sian nang marinig niya ang ingay sa kwarto ni Selena. Na ang ibig sabihin ay gising na ito. Ay pissed. Gulat na sambit ni Selena nang biglang lumitaw sa harapan niya si Sian. Ay. Sorry, Selena, kung nagulat kita, hindi ko naman kasi alam na biglang bubukas ang pinto ng kwarto mo. Good morning pala. Sabi ni Sian at saka alang-inang ngumiti. Napahagwak naman si Selena sa kanyang dibdib dahil mabilis ang tibok. Kanyang puso nang magulat siya. Hayaan mo na po, Daddy X. Okay lang naman po ako, good morning din. Po, sabi niya at saka tipid ngumiti. Mag-almusal ka na para may laman ang sikmura mo papuntang sa school. Gusto mo bang ihatid kita? Kasi wala naman akong gagawin ngayon eh. Sadyang maaga lang akong nagising, tila nahihiyang sabi ni Sian. Kumunat naman ang nuni Selena. Kung sakali kasi ay ngayon lamang siya ihatid ni Sian sa school niya, kaya naman medyo nabigla siya sa sinabi nito. Madalas din kasi talagang busy si Sian. Na kapag nagising ito ng maaga, hindi na niya ito maaabutan pa dahil umaalis na agad si Sian. Okay po, pero hindi mo naman po kailangang gawin pa iyon, Daddy X. Dahil baka makaabala lang po ako sa iyo. Ngumiti naman si Sian. Hindi mo ako maaabala dahil sinabi ko naman sa iyo na wala naman akong gagawin. Kumbaga, parang rest day ko, ganoon. Nagtatakang tumingin sa kanya si Selena. Ganoon po ba? Eh bakit? Parang biglaan naman po yata na wala kayong gagawin. At saka ngayon nyo lang po ako nasabihang gusto nyo akong ihatid eh. Bakit po pala?
Nanlaki naman ang mata ni Sian. Ah, wala lang. Kumbaga gusto lang. Naman kitang ihatid. Yun lang naman at walang ibang ibig sabihin. Tumanggo naman si Selena. Okay po pero okay lang naman po sa akin na. Huwag niyo na akong ihatid pa. Kasi sasanduan po ako ni Nike dito. Natahimik bigla si Sian sabay ng pagkayam ng kanyang kamao. Ha? Sasanduan ka ng lalaking iyon dito. Mabilis na tumanggo si Selena. Opo. Sinabi ko kasi sa kanya na sunduin niya. Ako dito ngayong araw. Huminga ng malalim si Sian sabay kamot sa kanyang noo. Okay. Sige. Walang problema kung sasanduan ka naman pala niya. Sige na. Kumain ka. Na. May nakahanda ng almusal sa kusina. Pinilit na ngumiti ni Sian at tumingin naman sa kanya si Selena sabay ngiti. Bago nagtungo sa kusina. Mariing napapikit si Sian at inis na bumuga ng hangin. Ilang sandali pa ay lumabas na ng kanyang kwarto si Abigail. O bakit ganyan ang itsura mo? Parang masama ang gising mo, ha? Umagang-umaga nakabusangot ang mukha mo. Natatawang sabi ni Abigail. Bamantong hininga naman si Sian. Naiinis kasi ako dahil susanduan pala. Nang lalaki yon si Selena dito, nagsabi kasi ako kay Selena na gusto ko siyang ihatid sa school dahil wala naman akong gagawin, pero tumanggi siya. Yun pala. Ay nagpasando siya sa lalaking yun. Tumawa naman Abigail, huwag ka kasing masyado magmadali dyan. Dahan-dahanin mo lang ang galaw mo, syempre magtataka sa iyo yang si Selena. Kalma ka lang at gumalaw ng mabagal pero sure boy. Tama ka naman doon pero sa totoo lang. Gusto ko nang sapakin ang lalaking yun. Nakakabanes kasi talaga, kainis talaga. Sabi ni Sian sabay. Kamot ng marahas sa kanyang ulo. Natawa naman si Abigail ng malakas. Ewan ko sa iyo, Sian. Nagseselos ka. Nang wala ka naman sa lugar, tumigil ka nga sa kagaganyan mo lalo pat hindi mo naman pagmamayari si Selena. Napatitig naman si Sian kay Abigail at saka asar ng umisi. Nasapul kasi siya sa sinabi nito. Ikaw ang tumigil dahil ang sakit mong magsalita, nasapul ako. Wika ni Sian sabay tawa ng mahina. Abigail. Hiwalayan mo na ang Sian na yan dahil ako lang naman. Ang totoong nagmamahal sa iyo. Hindi ba sinabi mo sa akin? Noon, ayaw sa iyo ng lalaking yan. Saad ni Mark sabay. Ngisi. Mariing napapikit si Abigail. Hindi kasi niya akalain na magkikita. Silang dalawa sa mall ni Mark. Ang lalaking nagpapakulo ng dugo. Niya. At sino ka naman para sabihin sa akin na hiwalayan ko na si Sian? Sino ka? May bigat ka ba sa buhay ko? Parang wala naman. Yata. At isa pa. Noon yun. Noon yun na hindi ako gusto ni Sian. Pero ngayon ay nagbago na. Gusto na niya ako. Kaya kung pwede lang sana ay tigilan mo na ako. Wala ka nang mapapalasa. Akin dahil tapos na tayo at matagal na. Kaya tigilan mo na ako. May diing sambit ni Abigail. Ngumisi ng mapang asar si Mark. Kung makapagsalita ka sa akin, akala mo hindi ka nabaliw sa akin noon. Tandaan mo ito. Abigail. Lolokohan ka rin ng lalaking yan. Huwag kang masyadong magpakampante na mahal ka niyan. Sinasabi ko sa iyo. Tatawanan lang kita kapag nalaman-laman ko na umiiyak ka na. Naman nang dahil sa kanya, sabi ni Mark at saka umalis na sa harapan ni Abigail. Humingang malalim si Abigail at saka pilit na pinakalma ang kanyang sarili. Sa tuwing makikita niya talaga si Mark ay binabalot siya ng matinding galit. Makapal kasi ang mukha ng lalaking yun. Bahagyang sinukli ni Abigail ang kanyang buhok. Gamit ang kanyang kamay bago naglakad palabas ng mall. Abigail. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sian kay Abigail. Tipid na ngumiti si Abigail. Okay lang naman ako. Medyo bad trip. Nga lang dahil nakita ko si Mark. Dahil inaakala na niya na may relasyon tayo, gusto niyang hiwalayan kita. Inutusan pa ako ng gunggong na yon. At dahil sinabi ko na hindi ako papayag, sinabi ba naman sa akin na lalakoan mo raw ako at iiyak lang ako. Siya lang daw kasi ang tunay na nagmamahal sa akin, inis na kwento ni Abigail. Mahinang natawa si Sian. Gunggong nga talaga ang lalaking yun. Walang magawa sa buhay. Hayaan mo na. Panira lang ng araw mo yan. Oo nga eh. Naiinis talaga ako ng sobra. Parang ang sarap. Manapak sabi ni Abigail sabay irap. Muling tumawa si Sian at saka lumapit kay Abigail. Marahan niya. Itong niyakap at saka tinapik sa balikat. Huwag ka nang malungkot pa dyan. Basta kapag may problema ka, magsabi ka lang sa akin. Huwag mong kimkimin ang problema mo. Dahil hindi mo lang ako basta kaibigan. Pwede mo rin akong maging kuya. Malamyos na boses na sambit ni Sian. Tila nahaplos naman ang puso ni Abigail kaya niyakap na rin niya si Sian. At sa mga oras na iyon, unti-unting nawala ang inis ni Abigail. Sakto namang paglabas ng kwarto ni Selena. Pagkatingin niya sa sala mula sa itaas ng hagdan, nakita niyang magkayakap ang dalawa. Kaya naman mariin siyang napapikit. Sabay kuyom ng kanyang kamao. Mga buwisit. Dito pa talaga naglalampungan. Bakit kailangan ko pang makita ang sakit sa mata? Iritableng sabi ni Selena bago bumalik sa kanyang kwarto. Wala pa naman siyang klase kaya naisip niyang sa bahay na lang manatili at manood ng paborito niyang palabas. Ngunit dahil sa nakita niya, parang gusto na lamang niyang umalis. Leche ka talaga, Daddy X. Napakalandi mo. Lumiit sana yang noto mo. Inis niyang sabi sabay kuha ng kanyang cellphone. Nag-message siya kay Nike na puntahan siya sa bahay ni Sian. Upang sunduin, gusto niya muna kasing libangin ang kanyang sarili para maalis ang inis na kanyang nararamdaman. Nagsuot siya ng crop top kung saan bahagyang makikita ang
Kanyang klibag na pinarisan niya ng fitted jeans. Pagkatapos, ay naglagay siya ng kaunting kolorete sa mukha na mas lalong. Nagpalitaw ng gandang mayroon siya. Nang matapos niyang ayusan ang kanyang sarili, lumabas na siya ng kanyang kwarto. Dahil malapit na rin si Nike na makarating. Kumunat ang noo ni Sian nang makita siya nito. Bakit nakaayos ka? May pupuntahan ka. Wika ni Sian sabay. Tingin sa dalaga. Napalunok siya nang mapatingin sa malusog na dibdib ni Selena. At pagkatapos ay kaagad siyang tumingin sa ibang direksyon. Yes, Daddy X. May date kasi kami ni Nike, sabi ni Selena sabay. Hagik-hak. Agad na napatingin sa kanya si Sian na nagsalubong ang mga kilay. Date. Bakit kayo magde-date? Tumaas ang kilay ni Selena. At bakit naman po hindi, Daddy X? Masama ba kung magde-date kaming dalawa? At isa pa po. Single kaming parehas. Siguro naman sa edad niyong ito noon. Marami kayong nakadate na babae. So for now, gusto ko na. Munang bigyan ng oras ang love life ko dahil masyado na po. Akong nagiging abala sa pag-aaral ko. Napalunok ng kanyang laway si Sian sabay kamot sa kanyang ulo. Oh, sa bagay. Wala namang masama kung mag-date. Kayong dalawa. Ang sa akin lang. Baka kasi makasagabal sa pag-aaral mo kung makikipagrelasyon ka nang hindi ka pa graduate. Kaunting panahon na lang naman, Selena ay magtatapos ka na. Nginitian siya ni Selena. Don't worry about me, Daddy X. I can do both, kaya kung lamandi habang nag-aaral. Siguro naman. Walang masama doon kung gusto kong magkaroon ng inspirasyon habang nag-aaral. Nakakatamad kayang pumasok sa klase kapag wala kang inspirasyon, ayon lang naman po, Daddy X. Sige na po, aalis na ako dahil nasa labas na ng gate si Nike. Sabi ni Selena bago tuluyang lumabas ng bahay. T4 ng In4. Inis na mura ni Sian nang mawala sa kanyang paningin si Selena. Malakas namang tumawa si Abigail. Kanina ko pa kayo pinapanood dalawa. Kung hindi lang manhid si Selena. Mahahalata na niya na nagseselos ka sa Nike na yon. Bumaling sa kanya si Sian. Huwag mo na akong tawanan pa. Abigail, hindi ako natutuwa. Bakit kailangan pa nilang mag-date? Bakit kailangan pa ni Selena ng inspirasyon sa pag-aaral? Nya, muling natawa si Abigail. Eh ano naman kasing pakialam mo? Doon. Wala ka ng pakialam doon dahil wala ngang kayo. Wala. Kang karapatang magselos, Sian. As in wala. Kaya ang gawin mo na lang ay mag-move on. Kung hindi mo kaya, edi umamin ka. Nasa kanya. Kaysa nagagalit ka dyan. Bumantong hininga si Abigail. Akala ko ba tutulungan mo? Ako. Napangisi si Abigail. Biglang nagbago ang isip ko eh. Sa tingin ko. Kasi, parang nagugustuhan na talaga ni Selena si Nike. Kaya, siguro. Hindi magandang gawain kung makikigulo ka sa kanilang dalawa. Dapat talaga eh humanap ka na lang ng sa iyo. Ayokong humanap ng bago. Ayoko sa iba. Hindi ko kailangan ng ibang babae dahil si Selena lang ang gusto ko. Bahala na. Nababaliw na ako kasi selos sa tabi. Kaya sa tingin ko ay hindi ko na makakaya pang pigilan ang nararamdaman ko. Dahil nababaliw na ako kaiisip kay Selena at pinapantasya ko na rin. Siya, mabilis at diretsahang sabi ni Sian. Samantala, pinipilit namang maging masaya ni Selena kasama si Nike. Kahit na sa totoo lang ay parang gusto na niyang umuwi. Hindi niya alam kung bakit kahit anong pilit niya sa sarili niya, hindi niya magawang magustuhan si Nike, guwapo at matipuno si Nike. Matalino rin ito, at talaga namang hindi mahirap mahalin. Pero wala siyang epekto kay Selena. Talagang hindi siya magawang magustuhan ng dalaga. Ayos ka lang ba? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong sa kanya ni Nike. Pinilit namang ngumiti ni Selena. Ayos lang ako, bakit mo pala? Naitanong. Bumantong hininga si Nike at saka tumingin ng diretsyo sa mata ni Selena. Hindi ka masaya kasama ako, tama ba? Nabigla naman si Selena sa sinabing iyon ni Nike kaya mabilis siyang umiling. Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Masaya ako. Loko. Pagsisinungaling niya sabay tawa ng peke. Selena. Hindi mo na kailangang magsinungaling pa sa akin. Nararamdaman ko naman iyon. Hindi naman ako manhidno. Ramdam ko kung masaya ba ang isang tao kasama ako o hindi. Sabi ni Nike at saka ngumiti ng malawak. Bigla namang nakaramdam ng awa si Selena kay Nike. Nike. Tumawa si Nike. Loko. Huwag mo nga akong tingnan ng ganyan. Parang naiisip ko na kinakaawaan mo ako. Eh anong magagawa ko kung hindi mo talaga ako nagugustuhan, di ba? Siguro thankful na rin ako dahil pinayagan mo akong ligawan ka. Pinayagan mo akong ipakita sa iyo na totoo ang nararamdaman ko. Pero kahit na ganoon, wala talaga yata akong pag-asa sa iyo. Nakangiting sabi ni Nike pero baka sa boses nito ang matinding lungkot. Nike, I'm sorry. Kung alam mo lang, pinipilit ko na gustuhin ka. Kasi sa totoo lang, perfect boyfriend ka. Guwapo, matalino. Mabait at marami pang ibang magagandang katangian sa iyo na hanap ng mga babae sa isang lalaki. Pero hindi mo pa rin kasi magugustuhan kahit nasa akin na lahat. Ang katangian na hanap ng isang babae, tama. Putol ni Nike sa sasabihin ni Selena. Tinikom ni Selena ang kanyang bibig at hindi na nakapagsalita. Pa. Habang si Nike naman ay natawa na lamang at saka pinisil sa pisngi ang dalaga. Ayos lang, no. Alangan namang pilitin mo ang sarili mo na. Gustuhin ako, di ba? Hayaan mo na. Huwag mo na akong intindihin, basta. Mag-date na lang tayong dalawa ngayong araw. At libangin ang sarili dahil bukas ay may pasok na tayo, sabi ni Nike sabay ngiti.
Gabi na nang makauwi si Selena. Nagulat siya nang makita niya. Sa sala si Sian. May ilang bote ng alak doon. Amoy na amoy ni Selena ang alak na nagmumula kay Sian nang lumapit ito sa kanya. Bakit ngayon ka lang? Malamlam ang mga mata ni Sian na nakatingin kay Selena. Napakurap ng ilang beses si Selena. Ah, kasi po, Daddy X. Napasarap ang gala namin ni Nike. Asar nang umiti si Sian. Ganoon ba? Ibig sabihin, enjoy na enjoy. Kakasama siya. Hindi alam ni Selena ang kanyang sasabihin. Sa tingin niya, may tama na ng alak si Sian. Daddy X. Lasing na po yata kayo. Tama na po yung kakainom ninyo. Nasaan po ba si Tita Abigail? Wika ni Selena sabay lunok ng kanyang laway. Ngumisi si Sian. Hindi ako lasing. At wala si Abigail dito dahil umalis siya. Hindi mo ba sinasagot ang tanong ko? Enjoy na enjoy. Kabang kasama ang lalaking yun. Napalunok ng laway si Selena. Daddy X. Lasing ka na po. Matulog ka na. Kailangan ko na rin po kasing matulog ngayon. Dahil may pasok pa ako bukas. Akma na sanang aalis sa harapan ni Sian si Selena nang hatakin siya nito sa baywang. Nanlaki ang mga mata ni Selena sa gulat. Dahil sa ginawang iyon ni Sian. Mahigpit ang hawak ni Sian at saka tinitigang maigi ang mukha ni Selena. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin kung bakit. Nahihibang ako sa iyo. Palagi mong ginugulo ang isip ko, Selena. At sa tuwing kasama mo ang lalaking yon, para akong sesebog. Sa galit. Mapangakit na sabi ni Sian habang nakatitig sa labi ni Selena. Bumilis ang tibok ng puso ni Selena dahil isang dangkal na lang. Ang layo ng mga labi nilang dalawa ni Sian. Hindi tuloy niya. Maiwang mag-init. Daddy X. Matututulog na po ako. Matulog ka na RNP. Po, nauutol na sabi ni Selena. Huwag ka munang matulog, Selena. Huwag muna. Wika ni Sian at saka idinin ang sarili sa dalaga. Nanlaki tuloy ang mata ni Selena nang maramdaman niya ang Box 0L sa pagitan ng hita ni Sian. Kung idinidiin ito ni Sian sa puson ni Selena. Pakiramdam tuloy ni Selena ay lalagnatin siya dahil nag-iinit ang kanyang katawan. Alam mo kung bakit ako uminom ng alak? Dahil gusto kong malasing para maalis sa sarili ko ang selos na nararamdaman ko. Muling napalunok ng laway si Selena. Daddy X. Bitawan niyo na. Po ako. Kailangan ko ng matulog, sabi niya at saka itinulak ng bahagya si Sian ngunit tila nawawalan siya ng lakas. Hindi. Hindi ka pa pwedeng matulog, Selena. Dahil kailangan kitang parusahan sa ginawa mo sa akin. Nang dahil sa iyo, kaya ako nagseselos ng sobra, sambit ni Sian at saka siniil ng haliksi. Selena.